Sa hindi nga napansin ng matandang pulis ang ating bida sa likuran nito, ay kaagad na itinulak ito ng ating bida sa pader. Kasabay niya rin itong sinabihan na tumahimik ito dahil tumawag daw ang kanyang anak. Sinagot na nga rin niya ang tawag nito, at sinigurado niya na si Minji ba talaga ang tumawag sa kanya. Ngunit sa ginawa niya ay walang tumugon dito, kaya binitawan niya na lang ang kanina pahawak-hawak niya na matandang pulis, at makikita natin ang kalagayan nito na parang nawala na ito ng malay. Mabilis na nga ring umalis ang ating bida dito, habang galit na galit pa rin ito dahil wala siyang nakuhang tugon galing sa kanyang anak. Pagkatapos rin ng kaganapan na ginawa ng ating bida, ay may isang galit na galit dahil tinalo lang daw ang mga ito ng isang tao lang. Ang tao pala na ito ay isa ring sergeant na may pangalang Kim Chel-jon, ito rin ay mapupromote sa susunod na taon. Habang sinisirmonan niya rin ang mga ito, ay may isang tao rin ang dumating sa kanilang kinaroroonan, at sa pagdating nga nito ay mabilis itong hinaranggan ng isa pang pulis, dahil bawal daw itong pumasok. Bigla namang pinakita nito ang kanyang ID, kaya bigla na lang itong napa-atras kasabay na binitawan niya ito habang pinagpawisan. Mabilis rin itong pinaalam kay Kim Chel-jun na meron daw dumating na isang tao sa kanilang istasyon. Nagalit naman ito dahil sa pag-isturbo nito sa kanyang ginagawa, at nagsaad na ang mga reporters na naman ba daw ang dumating. At nang lingunin na nga rin niya sana ito, ay bigla na lang itong nakatanggap ng sampal dito, at hindi na niya ito naiwasan pa dahil sa mabilis na pangyayari. Kaya tumilapon na lang ito dahil sa lakas ng sampal ng misteryosong lalaki sa kanya na dumating sa kanilang istasyon. At habang inalalayan ito ng kanyang kasamahan, ay sinabihan siya ng misteryosong lalaki na ito ba daw ang namamahala sa departamentong ito. Sa punto rin na ito, ay pinakilala sa atin kung sino ang misteryosong lalaki na ito. Ito nga ay ang Director ng National Special Operations Department na si Director Kang Gok-chul, at may palayo rin itong ground dog. Nagsaad rin ito sa kanyang kasamahan na sigurado ba daw ito na ang hinahanap nilang tao na may code na 66 na ay nandito sa lugar na ito. Kinumpirma naman ito ng kanyang kasamahan na sigurado daw siya na andito daw ang kanilang hinahanap dahil nakita niya daw sa kanyang telepono na pumunta ito dito. Pinakita naman sa atin kung sino ang mga hinahanap ng mga ito nga ay ang ating bida at ang anak nito na si Minji. Nagpatuloy nga rin sa pagsasalita ang kasamahan nito, sabi pa nito na sinuri niya daw ang anak ng ating bida sa pamamagitan ng GPS base sa telepono nito. Nagsaad naman si Director Kang na hindi na daw kailangan nito ang telepono nito, kaya baka daw tinapon niya na lang ito. Ngunit nagsaad naman ang kasamahan niya na hindi daw dahil kasalukuyan pa daw na gumagalaw ang kanilang target base sa nakita nito sa GPS. Kaya bahagyang nabigla si Director Kang dito, at nagsaad na ano daw ang sinasabi nito. Kasabay rin itong lumapit, at nagtanong kung saan na daw ang lokasyon nito. Sa tanong nga ni Director Kang ay seryosong sinagot ito ng kanyang kasamahan na ang tao daw na kanilang hinahanap ay kasalukuyang nasa lugar ng Taekwondo. Sa kabilang banda kung nasaan ang ating bida, ay kasalukuyan itong tumitingin sa mga batang nag-insayo. Nagsaad naman ang tagaturo ng mga ito na magpahinga muna daw sila ng 10 minuto. Nang makaupo na nga rin ito kung nasaan ang ating bida, ay tinawag niya ito na at nagsaad na matagal na daw nung huli silang magkita ng ating bida, at ang tao pala na ito ay ang tagapamahala ng Haiyan Taekwondo, na si Song Han-so, at isang pambansang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Nagtanong naman ito sa ating bida dahil ano daw ang problema nito dahil nang dumating daw ito dito ay wala na daw itong kibo. Sa tanong nga nito sa ating bida, ay sinagot niya ito ng may malungkot na mukha na namatay na daw ang anak niya. Sa sinabi nga rin nito ay bahagyang nagulat si Song Han-so, at nagtataka nitong tinanong niya ang ating bida na kung ano daw ang ibig sabihin nito. Nagsaad naman ang ating bida na hindi daw siya sigurado kung namatay na ba daw ang kanyang anak dahil nakatanggap daw siya ng tawag mula dito. Ngunit nang sinagot niya daw ito ay wala siyang nakuhang tugon, kaya sa ngayon ay maghihintay na lang siya na tatawag pa itong muli. Saad rin nito na dapat niya daw na itapon ang telepono na ito dahil gamit daw ito ay makikita siya ng iba pa niyang kaaway, ngunit hindi niya daw kayang itapon ito dahil nararamdaman niya daw na tatawag pa ulit ang kanyang anak. Pinaliwanag rin ng ating bida sa kanya ang dahilan kung ano ang nangyari sa kanyang anak, ito ay kinidnap ng hindi niya namamalayan, kaya natulala na lang si Song Han-so dito, dahil hindi ito makapaniwala sa nangyari sa anak ng ating bida. Sa kabilang banda sa labas kung nasaan ang ating bida, ay mabilis na nakarating ang grupo ni Director Kang. Sa pagdating nga ng mga ito, ay humingi ang ating bida ng tawad kay Song Han-so dahil pumunta daw siya dito.
Naging seryoso naman si Song Hanso dahil sa kalungkutan ng mukha ng ating bida, at sinabihan niya ito na naalala pa ba daw nito ang nakaraan noong iniligtas daw nito ang kanyang anak, dahil muntik na daw itong mamatay kung hindi niya ito nailigtas. Kaya ngayon tutulongin niya daw ito para mabayaran daw niya ang ginawa nito sa nakaraan. Ito nga rin daw ang pasasalamat niya sa ating bida, dahil alam niya daw ang pakiramdam ng mawala ng isang anak. At ang una daw nilang gagawin sa ngayon ay paalisin ng mga bata bago sila bumaba. Sa paglabas nga rin nila ay nakatagpo nila ang isang bata na hinaahabol ito. Masayang-masaya naman ito dahil meron daw isang halimaw ang humahabol sa kanya. Makikita nga natin kung sino ang humahabol dito. Ito ay walang iba kundi si Director Kang, at kasalukuyan niya na rin itong hawak-hawak. Nagbiro rin ito sa bata na kakainin niya daw ang lahat ng pagkain nito. Bigla naman itong inatake ni Song Hanso gamit ang kanyang paa, kaya bahagya nitong nabitawan ang bata na hawak-hawak niya. Ngunit matagumpay naman itong naharangan ang ginawang atake ni Song Hanso dito, at mayabang nitong sabi na ito na ba daw ang kakayahan ng isang taekwondo. Sa mayabang nga nitong sabi ay nagalit si Song Hanso sa kanya kaya mabilis na niyang ginamit ang isa niyang paa para sipain ulit ito. Matagumpay nga niya itong nataman kaya kasabay itong tumilapon. At habang nasa ere pa nga ang pagkain ng bata, ay kasabay niya itong mabilis na pinagkukuha. At pagkatapos nga niyang makuha ang lahat na yun ay mabilis na niyang ibinigay ito sa bata. Sa ginawa nga rin ito ay labis na namangha sa kanya ito. Kasabay naman na hinawakan ni Song Haesen ang ulo nito, at sinabihan na maaga daw silang magsasara ngayon, kaya wag na daw itong gumala kahit saan, at dumiretso na daw ito sa kanilang bahay pagkatapos ng klase nito. Nagsaad naman ang batang lalaki na naiintindihan niya daw ito at susundin daw niya ang utos nito sa kanya. Sa kabilang banda ay mabilis na naka-recover si Director Kang, at mabilis na nitong inihanda ang kanyang kamao para santokan si Song Hanso habang wala sa kanya ang atensyon nito. Ngunit bago pa man ito makalapit sa kinaroroonan ni Song Hanso, ay mabilis na sinalag ng ating bida ang kamay nito, kaya bahagya itong napahinto. Sa ginawa nga na pagsalag ng ating bida sa atake niya, ay masaya nitong tinawag niya ang ating bida bilang Code 66, dahil matagal na daw niya itong hinanap. Ngunit sa pinagsasabi nito ay hindi ito pinansin ng ating bida at mabilis na itinapon na parang basura. Ngunit hindi naman ito natakot dahil makikita natin ang mukha nito na relax habang tumatawa. At habang tumilapon pa rin ito ay mabilis na kaagad na sinundan ng atake ni Song Hanso ang mukha nito, kaya buong-buo nitong sinalo ang sipa ni Song Hanso. Hindi pa ito natapos at mabilis na pinaulanan ng sunod-sunod na sipa, kaya wala na itong nagawa na parang nawalan na ng malay. Sa kabilang banda nagsaad ang tauhan ni Director Kang, na lumilipad na daw si Song Hanso dahil sa sunod-sunod nitong atake kay Director Kang, kaya nagtataka nitong mga tanong na ano daw ang pangalan ni Song Hanso. Ngunit sa kanilang pagtataka ay nalaman nila ang pangalan nito dahil sa suot-suot nitong itim na sinturon. At nang nalaman na nga ng mga ito ang pangalan ni Song Hanso, ay nabigla ang isa dito dahil naalala niya kung sino ito. Nagtataka namang tinanong siya ng kanyang kasamahan na kung sino ba daw ito. Sa tanong nga nito ay sinagot niya ito na si Song Hanso daw ay bihasa sa larangan ng taekwondo, at ito rin ay naimbitahan sa North Korea. Kaya nagtataka nitong sabi kong bakit nandito ang ganitong tao sa lugar na ito. Sa kanilang pag-uusap nga ay may nagsabi sa kanila na tumigil daw ang mga ito sa kanilang tsismisan dahil ang ating bida at si Song Hanso ay tinatakasan na sila kaya nagsaad ito na hulihin daw nila ang mga ito. Habang patuloy silang dalawa na tumatakbo, ay nagsaad si Song Hanso na ang ganito daw na pagtakbo ay nag-flashback sa kanilang nakaraan. Kasabay na sinabihan niya ang ating bida na ano daw muna ang gagawin nila ngayon dahil hinahahabol pa rin sila ng tauhan ni Director Kang. Nagsaad naman si Song Hanso sa ating bida na ang kailangan daw nila sa ngayon ay mga armas at sasakyan para sa gagamitin nilang transportasyon. Pero bago nila ito gawin ay gagamutin daw muna nila ang pinsala ng ating bida, ngunit sa sinabi nito ay hindi pumayag ang ating bida dahil okay lang daw siya. Nalipat tayo kung saan ang mga ito ay kasalukuyan ng nasa sasakyan. Kasabay ring nagsaad si Song Hanso na kung alam lang daw niya na darating ang sitwasyon na ito, ay nakapaglinis na daw sana siya ng kaonti. Sa kabilang banda kung saan ang ating bida ang kasalukuyang kumokontrol sa computer, ay sinabihan siya ni Song Hanso na kung tama daw siya ay alam pa ng ating bida na gamitin ito. Kunin daw nito ang dalas at pumunta sa istasyon ng base, kaya tinanong niya ulit ito kung hindi niya ba ito nakalimutan.
At kung nakalimutan daw nito ay maaaring iba daw ito mula noong nasa aktibong tungkulin pa ito, kaya maaaring hindi daw nito mahuli ang dalas, kaya sa kaso daw na yon, ay kailangan niyang gumamit ng isang malawak na lugar. At bago daw niya ito makita ay maaaring mag-scroll muna siya pababa sa ibaba ng listahan. Nagsaad naman ang ating bida na nakita na daw niya ito ngayon. Nagsaad naman si Song Han-so na talaga ba daw dahil iles lang daw nitong nahanap, at ipakita daw ito sa kanya. Nalipat nga tayo kung saan makikita natin ang dalawa na naglalakad at pinagpawisan si Song Han-so. Dahil sigurado ba daw ang ating bida na ito ba daw ang lugar, at hindi ba daw sila nagkamali? Dahil sa harapan ng mga ito ay napakadaming humaharang sa daanan. At ang lugar kung nasaan rin ang mga ito ay isang paaralan na may pangalang Mabok High School. Nagsalita naman ang vice head ng mga ito na si Shim Aijan na ano daw ang ginagawa ng mga ito dito dahil nakasuot daw si Song Han-so ng uniform ng taekwondo, at insulto niya ring tinanong ito na pumunta ba daw ang mga ito dito para mag-cosplay. Kaya kasabay rin itong pinaalis ang mga ito dahil ang araw daw na ito ay ang pagtatagpo daw ng 4 na Southern Gyeonggis crew. Binyantaan niya rin ang mga ito na kung ayaw daw ng mga ito na umalis dito ay baka magsisi daw ang mga ito. Ngunit sa ginawang pagbabanta nito ay hindi ito pinansin ng dalawa dahil dinaanan lang nila ito, kaya naiinis na lang ang hangal na ito. Nagsaad rin si Song Han-so sa ating bida na kung saan daw ang eksaktong lokasyon ng kanilang pupuntahan. Nagsaad naman ang ating bida na pagkatapos daw nilang makapasok sa unang palapag ng paaralan, sa kaliwang bahagi, ay pagkatapos sa kaliwang bahagi pa daw nito. Sa kabilang banda ay galit na galit pera ng taong ito dahil sa ginawang hindi pagpansin ng ating bida sa sinasabi nito at kasabay na nilagpasan lang ito. Kaya sa sobrang galit nito ay mabilis niyang hinawakan ang balikat ng ating bida habang minumura ito dahil biniba daw ang mga ito dahil sa mga sinasabi niya. Ngunit ang paghawak nito sa balikat ng ating bida ay ang pinakamalaking kamalian nito na ginawa niya sa kanyang buhay, dahil makikita natin ito na mabilis nitong pinataob sa lapag ito. Kaya ang mga kasamahan nito na nakapanood sa nangyari sa kanya, ay nagsimulang matakot, dahil hindi makapaniwala ang mga ito na nabuhat nito ang kanilang vice head, dahil may taas daw ito na 195 centimeters at may timbang na 79 na kilo. Habang nakahandusay pa nga rin ito sa lapag ay kasabay nitong tinapakan ng ating bida, at tinanong ng may seryosong mukha na kilala ba daw nito si Kim Min-ji na nag-aaral sa Songin High School, na 2nd grade, at class 7. At nakasuot daw ito ng itim na jacket pulang necktie. Ngunit sa ginawa nitong walang tugon ay nagalit ang ating bida kaya sinuntok niya na rin ang 4 pa nitong kasamahan. Hindi naman makapaniwala ang iba pa nitong kasamahan dahil gamit daw ang isang suntok ng ating bida ay napalipad lang nito ang 4 na tao. Kasabay na tinanong ulit ng ating bida ang vice head ng mga ito ng may kawawang kalagayan na ang kanilang hinahanap daw ay may heart-keyring daw ang cellphone nito. Ngunit sa tanong ng ating bida ay wala siyang nakuhang sagot dito dahil para na itong nawala ng malay. Kaya sinabihan na lang nito ng ating bida na kung hindi daw nito kilala ang kanilang hinahanap ay wag daw ang mga ito na humaharang sa daan, dahil sa ngayon daw ay wala na siyang natitirang oras. Sa kabilang banda nagsalita ang lalaking ito na ang ingay daw sa labas, ang tao nga rin pala na ito ay isa sa mga 4 na Southern crew, nagsaad naman ang kausap nito. At tinawag siya nito sa kanyang pangalan na Hangmin na ano daw ang pinagsasabi nito, dahil ang araw daw na ito ay napaka-importante dahil sa kanilang pagpupulong. Kaya sinabihan niya ito na manahimik na lang daw ito, at kung gusto daw nitong malaman kung ano ang nangyayari sa labas ay dapat daw sa pagbalik nito ay may dala daw itong babae para sa kanya. Ang tao rin pala na ito ay ang isa sa mga leader ng Southern Crew na Crew Union, ito nga ay si Shin Sung-ho, at wala pa itong talo pagdating sa boxing. Sa kabilang banda naman kung nasaan ang ating bida, ay kasalukuyan pa rin itong kinakalaban ang mga estudyante ng paaralan na ito. Nabibigla nga rin ang mga ito dahil hindi sila makapaniwala sa bawat suntok ng ating bida na lumilipad pag may nataman, kaya nagtataka ang mga ito kung sino ito. Habang patuloy pa rin ang mga ito na naglalaban, ay makikita natin sa hindi kalayuan ang 4 pa na lalaki na nanunood lang. Nagsaad rin ng isa sa mga ito na ang mga estudyante daw sa Taeshin High School ay napakaingay. Nagsaad naman ang kasamahan nitong matabang lalaki na puntahan na lang daw nila ito para patahimikin ang mga ito, nagsaad naman ang may sigarilyo sa bibig na huwag daw. Ang mga tao nga rin pala na ito ay nanggaling sa Asan Technical High School, na kabilang sa Southern Crew na Odd Crew.
Nagsaad rin ito na sinabihan niya na daw ang matabang lalaki na sinabi niya na daw sa kanya na huwag daw itong gumawa ng gulo hanggat hindi pa natapos ang meeting ng kanilang leader, kaya dapat makinig daw ito sa sinasabi niya. Sa pag-uusap naman ng mga ito, ay biglang nakisali si Song Han-so at nagtanong siya sa mga ito na may hinahanap daw siyang estudyante na tinatawag na Kim Min-ji. Sa pagtatanong rin ni Song Han-so sa mga ito ay kaagad niyang sinipa ang kasamahan nito na nasa kanyang likuran. Kaya nagalit ang mga ito, at agad-agad na kinuha ang kanilang kutsilyo, kasabay na mabilis na umatake kay Song Han-so, ngunit sa kasamaang palad na ang ginawang atake nito, ay mabilis lang iniwasan nito. Pagkatapos ng mga ito na umatake ay agad-agad na ring tumalon si Song Han-so sa itaas ng mga ito, kaya bahagya ang mga ito na nagulat. Sa ilang minuto rin ay may biglang nagpakita, ito nga ay walang iba kundi ang vice leader ng Asan Technical High School na si Ji Hyun-jun. 3 araw nga lang rin ang nakalipas bago ito nakalaya mula sa bilangguan. Ngunit sa pagdating nito, ay hindi nakaramdam ng konting takot si Song Han-so, kasabay rin na mabilis na niya itong inatake gamit ang kanyang malalakas na sipa. Sa bawat sipa rin na pinapakawalan ni Song Han-so sa kanya, ay hindi niya nasasabayan kaya buong-buo niyang sinalo ang bawat sipa nito. Sa ilang segundo nga lang ay hindi na nito nakayanan ang sunod-sunod na atake sa kanya ni Song Han-so kaya humandusay na lang ito. Sa pagbagsak nga rin ng vice leader ng mga ito ay mabilis ng mga ito na binitawan ang kanilang kutsilyo, kasabay na itinaas ang kamay dahil hindi na daw sila lalaban, habang pinagpawisan ang mga ito dahil sa takot. Sa kabilang banda nakarating na ang ating bida sa pintuan ng unang palapag ng building habang hawak-hawak nito sa kanyang kamay ang isa sa mga hamarang sa kanya kanina sa daan. Sa pintuan nga rin na papasukan ng ating bida ay may dalawang nakabantay dito. Mayabang rin itong sabi sa ating bida na kung saang departamento ba daw nabibilang ang ating bida dahil ang yabang daw nito para gumawa ito ng gulo dito. Ngunit sa pinagsasabi ng mga ito, ay hindi lang ito pinansin ng ating bida kasabay na hindi napansin ng isa sa mga ito ang papalapit na suntok ng ating bida, kaya mabilis itong nakatulog sa lapag ng walang malay. Sa pagpasok nga rin ng ating bida dito, ay nakatagpo niya ang Vice President ng Mabok High School ng PH Crew, na si Hang Min. Habang mabilis itong inatake ang ating bida, ay nagsaad ito na ang tanga daw ng kanyang mga tauhan dahil sa isang tao lang daw hindi na nila mapatamba. Nang malapit na nga makalapit ang suntok nito, ay naging seryoso ang ating bida, at mabilis na iniba ang direksyon ng suntok sa kanya ni Hang Min gamit lang ang kanyang kamay. Sa ginawa nga na simpleng pagsangga sa suntok sa kanya ni Hang Min, ay nagulat ito at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ngunit habang nabibigla ito, ay mabilis na hinawakan ng ating bida ang kamay nito habang mabilis na pinaikot. Kaya habang hindi pa nakakalapag ang katawan nito, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ating bida, at mabilis na sinuntok sa mukha. Kaya tumilapon na lang ito sa silid kung nasaan ang grupo ng Union Crew. Sa pagtilapon nga rin ito sa silid kung nasaan ang mga ito, ay naging alerto ang mga ito, dahil hindi daw ordinaryo ang makapagpatilapon ng isang tao gamit lang ang isang suntok. Kaya nagtataka nitong mga tanong na isa ba daw pulis ang ating bida o isang guro sa paaralang ito. Sa kabilang banda hindi pinansin ng ating bida ang mga pinagsasabi ng mga ito dahil may hinahanap ito na isang bagay, sa kanyang paghahanap nga ay nakita na nito kung nasaan ito. Ito nga ay walang iba kundi nasa bulsa ng damit ng leader ng crew union na si Shin Sang-ho. Dahil ang telepono pala nito na nasa kanyang damit ay pagmamay-ari ng kanyang anak na si Minji. Kaya nang makita niya ito mula sa leader ng crew union, ay mas lalong nadagdagan ang galit nito. Ngunit bigla naman siyang linapitan ng tauhan nito, at kaagad na itinulak ang ating bida sa pader. Sa pagtulak nga sa kanya ng taong yun, ay hindi niya ito kinatuwa kaya mabilis na ibinaon ang ulo sa lapag. Ang kasamahan naman nito na nakapanood ay mas lalong nagalit habang takot na takot rin. Hindi nga rin pinalampas ng ating bida ang mga ito, kaya mabilis na niya rin itong inatake. Kaya makikita natin ang isa sa mga ito na tumilapon sa likuran ni Shin Sang-ho. Hindi nga rin ito makapagsalita sa kanyang nakita dahil mabilis lang natalo ang kanyang tauhan sa taong ito. Pagkatapos nga inasikaso ng ating bida ang tauhan nito, ay kaagad niya na itong nilapitan, kasabay na itinuro ang cellphone sa kanyang damit, at tinanong niya ito ng may seryosong mukha na saan daw nito nakuha ang cellphone na ito. Sa tanong nga sa kanya ng ating bida ay sinagot niya ito, nang may manyak na mukha na nakuha niya daw ito mula sa isang babae na magaling daw sa kama, kaya mayabang rin itong sinabihan ang ating bida na anak niya ba daw yun.
Sa sinasabi nga nito ay ginalit lang nito ng husto ang ating bida kaya makikita na lang natin ang itsura nito na bagbog sarado. Hindi pa nga natapos ang ating bida sa kanya, dahil hinawakan nito ang kanyang buhok kasabay na mabilis na sinuntok sa mukha, dahil sa sobrang galit, kaya tumilapo na lang ito. Pagkatapos kinuha nito ang ballpen na nasa lapag at inilagay sa mga daliri nito, kasabay na mabilis na tinapakan. Kaya napasigaw na lang ito sa sobrang sakit dahil naduraj ang kanyang daliri sa lakas ng apak ng ating bida. Pinahinto naman kaagad ni Song Hanso ang ating bida, dahil parang papatayin niya na daw ito. Nagsaad na nga rin daw ito sa kanila na nagbibiro lang daw siya sa kanyang mga sinasabi kanina. Naging seryoso naman ang ating bida habang tinanong niya ito na kung nagbibiro lang daw ito sa kanyang sinabi ay ang ibig sabihin daw nito ay hindi nila nakita ang anak niya, at walang relasyon ang mga ito. Mabilis naman na nagsalita ito, at ipinaliwanag sa ating bida paano niya nakuha ang telepono ng anak nito. Ito nga ay pagkatapos daw na ipon lahat ng kanyang tauhan ang lahat ng telepono na kanilang nahanap ay ibinigay ito sa kanya. Nagsaad rin ang kanyang tauhan na binuksan niya na daw ang lahat ng mga telepono bago ibinigay sa kanya. At ang lahat daw ng nabuksan nitong telepono ng babae, ay inipon at ibinigay sa kanya. Natuwa naman siya sa ginawa nito, at mabilis na sinabihan niya ang kanyang tauhan na may maganda ba daw na nakita ito sa cellphone ng mga babae. Sumagot naman ang kanyang tauhan na meron daw, kasabay na ipinakita ang cellphone ni Minji, kasama ang wallpaper nito. Pagkatapos hiningi niya ito sa kanyang tauhan na ibigay ito sa kanya dahil titignan niya daw ang wallpaper nito ng malapit. Kasabay na tinignan ng iba pang impormasyon sa cellphone nito, kaya nakita rin ito ang napakadaming ginawang tawag ng ating bida. Ito rin ang naging dahilan na may tumawag sa ating bida nung nasa istasyon pa siya ng pulis, dahil aksidente nitong napindot ang numero ng ating bida. Kaya natataranta nitong pinindot ang end call. Sinabihan rin ito ng ating bida na ang tumawag sa kanya noong nasa istasyon siya ng pulis ay siya, sumang-ayon naman ito sa sinabi niya na siya ngayon, dahil aksidente niyang napindot ito dahil ang ating bida lang daw ang kasalukuyan nitong nasa recent calls. Nakita niya rin na may isa itong kaibigan na nagngangalang Hyeryong. Naalala naman ng ating bida ang pangalan na Hyeryong, dahil noong huli silang magkita ni Minji ay sinabi nito sa kanya na sa kaibigan daw muna siya maninirahan ng ilang araw. Kaya mabilis na niyang pinindot ang pangalan nito sa list ng cellphone ni Minji. Kaya kasabay nitong nakita niya ang mga chat ng mga ito, sa nakita nga niya ay galit na galit ito dahil hindi daw ito isang kaibigan. Nagsalita naman ulit ito, habang humihingi siya ng sorry sa ating bida dahil sa tingin daw niya ay gani-gamit lang ni Hyeryong ang anak nito na si Minji. Sa nakaraan nung nilapitan si Minji ng kaklase niya dahil makikihiram daw ito ng cellphone sa kanya para matawagan niya daw ang kanyang boyfriend, at ibabalik niya daw ito pagkatapos ng ika-4 na yugto ng kanilang klase. Hindi naman muna pumayag si Minji sa sinabi nito, dahil nagsaad ito na ano daw ang rason bakit niya pahihiramin ang mga ito. Nagsaad naman ang mga ito dahil magkaibigan daw sila, sa sinabi nga nito ay mabilis na binigay nito ang kanyang cellphone, dahil ang akala niya ay magkaibigan na sila ngayon, pero pinaglalaruan lang pala siya ng mga hangal na babaeng ta. Naalala rin ng ating bida noong araw na tinanong niya ang kanyang anak na ano daw ang pangalan ng pinakamalapit nitong kaibigan, dahil isusulat niya daw ito. Nagsaad naman si Minji na si Hyeryong daw ang pinakamalapit niyang kaibigan. Sa sinabi nga rin ito ay agad-agad nang isinulat ng ating bida ang pangalan nito, kasabay rin na nagsaad ang kanyang anak habang masaya na si Hyeryong daw ang best friend niya magpakailanman. Ilang araw nga rin ang nakalipas ay pinagalitan ng ating bida ang kanyang anak, dahil hindi daw nito sinasagot ang lahat ng tawag niya. Nahihiya namang sagot nito na hindi niya daw ito nakita, dahil sa oras daw na yon ay nakatambay sila ng kanyang kaibigan. Kaya nang maalala lahat ito ng ating bida ay natahimik na lang ito dahil sa kalungkutan ng kanyang puso.